So, alam nyo, sa totoo lang talaga mga kababayan, yung politika sa Pilipinas, dalawa lang naman talaga. Dilaw at pula. Wala namang berde. 'Di ba? O, walang ganun. O, ibento lang yung berde-berde na yan. Ito ang katotohanan dyan mga kababayan. Alam nyo, dito pa lang, no, sa survey, no, bagong survey ngayon mga kababayan, lumabas po na talagang mapipilitan talaga si Leni Robredong tumakbo. Bakit? Bakit mga kababayan mapilitang tumakbo? Sa bagong survey ng Tangere or Tangere ba yan? 60% ng mga Pilipino naniniwalang kurap at bilyon-bilyon ang pera ni Sara. Putang ina. Bagsak talaga ratings ni Sara mga kababayan. Tignan ninyo. Tignan ninyo, malayo pa kasi 2028. Advance kasing nagdeklara. Mga ala Binay kasi. Yan ang ginawa ni Binay mga kababayan. Kaya sabi ko nga sa inyo, si Leni Robredo mapilitang tumakbo yan sa sobrang taas ng ratings. Mababawi niya yan eh. Lilipat kay Leni Robredo yung ratings ni Sara ngayon, yung 33%. Na wala pang 2028, baka maabot pa sa 40% kay Leni pupunta yan. Maniwala kayo mga kababayan, mapilitan si Leni. Bakit? 60% ng mga Pilipino naniniwala kay Sarang kurap at bilyon-bilyon ang pera ayon sa Tangere. Ito mga kababayan, ako nakakahiya man pero ito pakinggan natin. Mga kababayan, ayon sa Tangere, no? Na 60% ng mga Pilipino naniniwalang bilyon-bilyon ang pera ni Sara at magnanakaw siya. Eto mga kababayan. Kaya kung ikaw, 60% ng mga Pilipino naniniwalang bilyon-bilyon at magnanakaw, iboboto mo pa? Hindi na. Practice chair Tai Chi, the more comfortable diba, your body mga kababayan? Ito. Starts Monday, May 4. Naniniwala ang karamihan ng mga Pilipino na nagmamay-ari si Vice President Sara Duterte ng bilyong-bilyong kayamanan batay sa pinakahuling nationwide survey. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones. Ayan, pakinggan ninyo Batay sa pinakahuling nationwide survey ngayong Abril ng Tangere, mas maraming Pilipino ang naniniwala na may bilyong pisong kayamanan si Vice President Sara Duterte. Nako. Sa non-commission survey na isinagawa noong April 29 hanggang 30, lumabas na 58% ng 1,200 respondents sa bansa ang naniniwala na may bilyong-bilyong yaman ang Vice Presidente sa mga account na iniuugnay sa mga investigasyon. Ayon sa resulta, malaki ang epekto ng political affiliation sa pagbubuo ng opinyon ng mga Pilipino. Ang mga neutral at partidong sumusuporta sa administrasyon at oposisyon ay mas nagpapakita ng paniniwala sa mga akusasyon, habang ang mga taga-suporta ng Duterte ay nananatiling matatag sa pagtanggi sa mga ito at itinuturing ito bilang pamumulitika. So nakita nyo mga kababayan dito sa survey. Tignan natin Admin Marcos supporter, 82% naniniwala sa aligasyon. 82% mga supporters ni PBBM, no, naniniwala sa aligasyon na bilyones at magnanakaw si Sara. Liberal, sa grupo naman ng mga liberal or dilawan. Liberal opposition supporters, 81% naniniwala din na magnanakaw si Sara at bilyon-bilyon ang pera. Ito naman sa mga neutral, mga independent, tinatayang 67 naniniwala, 67%. 67% mga kababayan naniniwala. Nako, mga kababayan. Naniniwala ang Marcos admin supporters, 82% naniniwalang magnanakaw at bilyon-bilyon ang pera. Totoo ang sinabi ng AMLAC. Sunod, ang liberal opposition supporters, 81%. 1% lang ang pagitan ng Marcos admin supporters at ng mga dilawan. 82 at 81. Naniniwala na bilyon-bilyon at tama ang sinabi ng AMLAC. Biruin mo Sara, kalahati ng mga Pilipino ayaw sa'yo, mananalo ka pa, tangina mo ka. Ito sa mga neutral, 67% ng mga neutral, sinasabi nila na magnanakaw at totoo ang sinabi ng AMLAC na bilyon-bilyon ang pera ni Lustay. Ito naman, mga Duterte supporter, 33% lang ang naniniwala. Mayorya, tinuturing itong smear campaign. Ayan na naman. Paano naging smear campaign?
Paano naging smear campaign? Hindi pa si Sara nagdeklarang presidente, sinabi na ni Trillanes yan. Hindi pa si Sara naging vice presidente, sinabi na ni Trillanes yan na may bilyones siyang pera. Ayaw nyo lang kasi maniwala kay Trillanes kasi ang sinabi ninyo, sandalong kanin, gawa kwento, kwentong Trillanes, script ni Trillanes. So, ngayon, nagkatotoo. Di ba? Kaya mga kababayan, paniniwala batay sa political affiliation, no? 60% ng mga Pilipino naniniwala, no, sa aligasyon patungkol sa 6.7 billion na inilabas ng AMLAC sa mga mag-asawang Sara at Manscarpio. Nako. Sabi ko sa inyo mga kababayan, si Lenny lang mabigat na kalaban ng mga Duterte, di ba? Basta tayo comment, ayan. Mananalo si Sara dahil dadayain, ano daw? Dadayain, gawin lahat para manalo, hawak nila si Garcia. Actually, isa din yan mga kababayan, sa binulgar nga ni Attorney Larry Gadon, no, yung Miro, di ba? Merong Miro machine or counting machine na pinalit sa Smartmatic ay pagmamay-ari pala ng mga diskaya, no? Mga diskaya pala mga kababayan ang may-ari ng Miro counting machine para sa eleksyon. Kaya sabi nga ni Gadon, Miro daw ang dahilan kaya nanalo si Marcoleta, no? Dinaya daw ng Miro. Kaya kung naalala ninyo mga kababayan, sabi ni Ping Lacson, bakit gano'n na lang ka-protector si Marcoleta sa mga diskaya? Kasi dahil pala sa Miro, may utang na loob nga. Continue mga kababayan. Ay mas nagpapakita ng paniniwala sa mga akusasyon habang ang mga taga-suporta ng Duterte ay nananatiling matatag sa pagtanggi sa mga ito at itinuturing ito bilang pamumulitika. Nananatiling mataas ang kamalayan ng publiko sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC dahil sa mga nagdaang investigasyon. Bagamat hati ang opinyon, mas malaki pa rin ang bilang ng mga nagpapakita ng tiwala sa AMLAC. Samantala, kung tatanungin ang dating Pangulo ng Philippine Bar Association, Attorney Rico Domingo, ang hindi pagsipot sa pagdinig ng bise sa mga akusasyon ay ang nagpapababa ng tiwala ng publiko sa vice-presidente. Di ba? Hindi kasi sumipot, hindi nagpakita. Tapos, pag may aligasyon sa internet nagwawalwal, sa social media nagsasalita, hindi na lang humarap doon. Kung alam mo sa sarili mong wala kang kasalanan, dapat present ka sa kongreso. Nga, hindi ka magtago sa panty mo. Mas lalong bumaba mga kababayan, biruin nyo ang nakaraan, 55.5% ng mga Pilipino sa Okta Research, 55.5% naniniwalang si Sara ay magnanakaw. No? Na-offend sila, si Sara ay magnanakaw, sinungaling. 55.5%. Tapos ito naman ngayon, 60%. Mga Pilipinong naniniwalang bilyon-bilyon ang pera ni Sara at totoo ang sinabi ng AMLAC, 'di ba? Sabi ko sa inyo, paano 'yan? Halos Diyos ko kalahati ng mga Pilipino sa Pilipinas naniniwalang si Sara ay kurap. At totoo ang mga sinabi ng AMLAC. Nako, patay ka din no? Continue. Disappointment ng mga tao. Gusto nila malaman. Kasi yung mga supporters ni VP Sara ay madi-disappoint din. Ano nangyari? Napaka-lubha at seryoso ang mga accusations kay VP Sara. Paliwanag niya, maaaring nakasama para kay VP Sara ang hindi pagdalaw sa mga pagdinig kung tunay mga wala itong pagsasala. Tama. Pinagbigyan siya ng Committee on Justice. Paliwanag niya lahat ng mga bagay-bagay related to the impeachment accusations. Nanay Minda, hello po. Ani Domingo, tila nagpapahiwatig ng walang katiyakan at kumpiyansa sa kalagayan ng bise ang mga pagpapahayag sa labas ng pagdinig sa kabila ng mga ilang beses siyang inimbitahan ng komite. Hindi siya sigurado sa kanyang katayuan. Hindi lang niya magpaliwanag mabuti ang kanyang katayuan. Kasunod ng 53 over 0 votes ng House Justice Committee na nagsasabing may probable cause para sa impeachment laban kay VP Sara, ang mga reklamo ay ililipat sa plenaryo ng Kamara para sa botohan. Kapag inaprubahan ng hindi bababa sa 1/3 votes ng Kamara, ang mga articles of impeachment ay ipapasa sa Senado upang simulan ang formal na impeachment trial. Ako si Christian Bascones ng PRTV News. Yan, narinig nyo mga kababayan. Diyos ko,
Malapit na ang botohan. Pagkakaalam ko, bukas, hindi, sa 4. No? Sa 4 daw, mga kababayan, yung botohan ng mga kongresista. Nako, patay ka din ha, mga kababayan. Ha? Sa 4 daw ang botohan ng mga kongresista. Kaya nga, di ba, mga kababayan, sa totoo lang, isa yan sa rason talaga na kung bakit si Leni Robredo mapilitan talagang tumakbo. Bakit? Kasi si Sara unti-unti nang nawawala yung tiwala ng taong bayan sa kanya. Biruin nyo, 60% ng mga Pilipino, 60% sa 120 million Pilipino. Kalahati, 120, 60 million ka-Pilipino naniniwala na si Sara ay kurap. At naniniwala silang totoo ang sinasabi ng AMLAC. 'Di ba? Yan ang tanong ngayon, mga kababayan. Ha?